Good morning mga Mima! Kamusta ang umaga ninyo? Tara Mima, samahan niyo akong buksan ang aking maliit na tindahan. Maaga nga pala ako nagising ngayon mga Mima. Diyan, mga 6 AM pa lang yan. Usually kasi mga Mima, mga 7 AM na ako nagbubukas ng tindahan. Okay lang din naman sa akin magbukas ng tindahan mga Mima ng maaga, mga 6 AM, ganyan. Kaso nga lang, ang dating talaga ng mga customer is 7 AM. So instead, naibangon ko siya ng ganun kaaga, higa-higa ko muna mga Mima, di ba? After kong magbukas ng tindahan, pinag-prepare ko na agad ng almusal si Kuya Sander. Nung time na yan, tulog pa ang Kuya Sander, pero si Bebo gising na. Kagabi pa lang kasi Mima, binili na yan sa akin ng Kuya Sander na ganyan daw ang gusto niya maging breakfast. Sabi ko naman sa inyo Mima, di ba? Madalang lang mag-ask ng pagkain niya si Kuya Sander, kaya kapag ganyan na naghahanap siya, sinasamantala ko talaga. Tinanong ko pala siya kagabi kung ilan ang gagawin ko. Sabi niya, 2 lang daw na piraso. Siya lang naman kasi Mima ang makakain yan kasi si Bebo iba naman yung almusal niya. Ako naman, hindi naman ako sanay na nag-aalmusal sa umaga. Black coffee lang talaga. Oo Mima, uulitin ko ha, hindi po ako diet. Talagang ayoko lang talagang nag-aalmusal sa umaga. Yun lang. Bali ang first meal ko na talaga is lunch. Pero hindi talaga ako nagda-diet ha. But I do fasting. Wow! English yarn. Yes, Mima, hindi po ako nagda-diet pero nagfa-fasting ako. Kung baga may oras lang yung kain ko, pero pag oras naman ng aking kain, kakainin ko naman lahat ng gusto ko, ganun. Ginagawa ko lang yung fasting mga Mima kasi parang nakakatulong siya sa akin na mabilis na mabusog, ganun. Halimbawa, feasting time ko na, yung pwede na akong kumain. Yun bang kahit feel ko gutom na gutom ako, pero pag kumakain ako, hindi naman ganun karami yung nakakain ko, so perfect. Sa bagay mga Mima, kung yun lang talagang lifestyle ko at hindi ako umiinom ng alak, ay, baka talagang sexy na rin ako. Malakas din kasi talagang magpataba yung alak mga Mima. Pero wala tayong magagawa doon. After pa lang mag-almusal ng Kuya Sander, meron siyang task sa umaga. Ayan nga Mima, bukod sa pagpapakain niya ng kanyang lovebirds, kailangan niya rin painumin ng milk itong si Kuting. Baby Kuting kasi mga Mima, hindi na siya pinapadede ng kanyang mommy. So yun na lang yung paraan namin para naman makasurvive siya. Sana nga makasurvive talaga siya. Kawawa rin naman kasi. Lagi mga Mima, yung mommy niya kasi parang may sakit din. Tapos Mima, sa gedli si Bebo o sumasayaw. Nagkapatugtog kasi ako niyan dyan. Pataas lang ang kuha natin mga Mima Bells at baka makita ang kanyang bawal Alis ko lang din ng short niya dyan Mima kasi siya ay nag-isbo. And then mga Mima, ibinilin nga pala sa akin ng bayanan kong lalaki na every morning is papaandarin ko tong NMAX nila. Yun bang papainitin mga Mima? Ganun. Sila Bebo, wala pala niya na tsaka si Kuya Sander, nag-stroll din sila gamit yung tricycle. So after kong painitin yung makina, naisip kong i-test drive siya mga Mima. Medyo matagal na rin kasi nung last time na nag-drive ako ng single. Pero dito lang din naman ako sa loob ng aming bakuran. Kadalasan kasi nang alis ko mga Mima, puro talaga tricycle lang yung gamit kong sasakyan. Wow, makasasakyan! Pero Mima, kahit ngayon na lang ulit ako mag-drive ng single, I'm a good driver ha. Charis! Iisang ikot lang pala ako dyan mga Mima Bells. At mahirap na, baka mamaya makita ko ng Bebo. Diyos ko, hindi papayag yun na hindi ko siya iikot sa labas. Ganyan siya, basta nakita niyang umandar tong motor na to. Ang dami-dami ko pang trabaho sa loob ng bahay. Actually, wala pa nga ako nasisimulan dyan Pinapag-good mood ko muna ang Bebo para naman makapagtrabaho tayo ng dire-diretso. Ganun! Meron pa naman akong luto serye mamaya mga Mima. Panoorin niyo yun ha. Thank you! Nung hapon, mga Mima, pupunta ulit kami sa bahay nila Mother. I-deliver ko tong mga junakis ko doon at ako'y inuutusan niya para magpunta sa bayan at kami ay magbabayad ng kuryente. Grabe Mima, napakainit dito sa labas. Ano ba naman tong nangyayari sa Earth? At dahil mainit, sabi ko kay Kuya Sander, mag-tricycle na lang kami at mag-drive siya. Sa ganyan naman maaasahan mo talaga ang Kuya Sander. Masipag talagang mag-drive yan, nanginginig pa. Charis! Diyan, sabi ko kay Kuya Sander, ilabas niya na muna yung tricycle, tapos doon na lang ako sa labas sasakay. Mima, tignan niyo si Bebo, napakagaling niya talagang umangkas, diba? Everyday ba naman silang nag-i-stroll? Hindi pa ba niya mape-perfect yung pag-angkas na yan? Kagigising nga lang dyan ni Saiden mga Mima. Actually talagang ginising ko na siya para makapunta na kami sa bahay kasi anong oras na?
And then, nandito na kami sa bahay. Sabi ko kay Bebo, baba na siya dyan. Gumayak na rin ako yan mga mima para makaalis na at makapunta na ako sa bayan. Nanghiram na lang ulit ako ng jacket at saka ng pajama dito sa bahay para pag uwi ko mamaya, edi naka-shorts pa rin ako, diba? Sa bagay mga mima, mamaya pag uwi ko rin dito sa bahay nila mother, makikiligo na rin ako dito para may magbantay kay Bebo. Makaligo man lang ako ng matiwasay. Cheres! Wala kasi akong pagpapakisuyuan doon sa bahay namin. Namasyal kasi yung mga biyanan ko. Pero babalik din sila mamaya. Charis! And then, pagdating ko sa bayan, charan! Diyos mio, mima, ang daming nagbabayad ng kuryente. Pero okay lang naman maghintay dito mga mima kasi malamig, naka-aircon dito, bongga. And then ang aking last drop dito sa grocery kasi may pinabili sa akin ng very light si mother. So dinaanan ko muna dito. Pinabili niya rin pala ako ng bigas kanina mga mima, hindi ko na lang na video. And then sa wakas, tapos na at ako yung uwi na at napakainit. Thank you for watching mga mima. Bye-bye!